May tanong sa akin. Hello po, tanong ko lang po. Kapag po ba ang isang OLA na na-revoke ang license and may cease and desist na din po, pwede pa po ba silang magtaas ng interes pag hindi na nakabayad ng due date? Thank you po. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan po, dito po sa video na to, alamin po natin kung maaari pa ba or po pwede pa ba silang magtaas ng interest or po pwede ba talaga silang maningil, no, pagka po sila ay na-issuehan na ng cease and desist or na-revoke na po yung kanilang license. Pero bago ho natin sasagutin, disclaimer po muna, no, hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin dito sa ating mga video is based on my experience, saka po sa ating pagsasaliksik, at syempre po sa pagtatanong at gabay ng ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi po ako pabor, no, sa hindi pagbabayad ng utang or hindi ko kinukonsintihan. Dahil ho ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. No, ang hindi po ako pabor is dun sa maling pagpapautang at sa maling paniningil ng utang. Okay, sagutin po natin itong katanungan na pinadala po sa atin. Okay? So sabi nga po, no, ang tanong is kung yun daw po bang OLA na na-revoke na at may cease and desist, po pwede pa rin magtaas ng interest, no, pagka hindi po tayo nakabayad sa due date. Okay, kasi ganito nga ho yan, no. Naalala naman natin itong mga nakaraang araw, no, ang dami pong ni-revoke ang license, no. At may mga ano diyan, may mga halo-halo yan eh. May mga traditional lending, traditional financing, may mga OLA rin po. Okay? So iba-iba po yung dahilan nung kanilang pagkaka-revoke, okay? Pero ganito po kasi, pagka kayo kasi na-revoke, pagka yung isang lending, financing, or yung mga nagpapautang ay na-revoke, no? Hindi na ho sila po pwedeng mag-operate. Meaning po, pag sinabing operate, hindi na ho sila pwedeng magpautang. And even mag-advertise po. Okay, pero yung existing po nila na portfolio, meaning lahat po nung napautang nila bago po sila ma-revoke, is po pwede po nilang singilin. Okay, ngayon, dito ho nagkakatalo yan. Kasi nga ho, itong mga bugo katabusadong online lending apps, simulat sa pool, hindi naman sumusunod sa batas yan. Di ba? Ito po ha, meron ho kasi tayong ceiling on interest rate. Nilabas po ng BSP yan. Okay? Ayon po sa ceiling on interest rate, pagka po ang nahiram po natin is 10,000 pababa, okay po, ang total interest po, pangkalahatan po ito ha, is 15% per month. Okay? Plus 5% po pag lumagpas po tayo ng isang buwan na penalty. Okay, explain po natin. Ganito po 'yan. Yung yung composition po ng 15% per month is 6% na nominal interest at saka 9% po na processing fee or kung ano-anong fee. Okay? Pinakamataas po, ibig sabihin na processing fee lamang po na po pwede nilang ikaltas is 9% lamang po. Tingnan nyo itong mga bugo katabusadong online lending apps. Gaano kalaki po ang kinakaltas? Halos kalahati. Di po ba? Kung ang utang mo 2,000, matatanggap mo lang 1,000. Kung ang utang in-approve sa'yo 1,500 na lang, excuse me po, ang marireceive po ninyo. Di po ba? Mali eh. Ang liwanag po doon sa ceiling on interest rate, no, na ang nominal interest po na 6%, no, is ibabawas, no, dun sa kabuuang 15%. So meaning, yung 9% po na natitira, yun lamang po ang total na processing fee na po pwedeng singilin. Nakita nyo mga kalokohan? Di po ba? Okay, sana lang po nagigets natin kasi para po maarmasan natin kayo. Hindi ho yung kung ano na lang yung yung nila, pabor tayo, di ba? Kasi ganito ho, no. Ang malaki ho kasing pagkakamali at malaking kawalangyaan na ginagawa ng mga bugo katabusadong online lending apps is yung hindi po pagdi-divulge or hindi pagdi-disclose, no, nung nahiram po natin. Okay? Kasi napaka-importante po nun eh. Bakit? Kasi magugulat ka na lamang po na may na-disburse dun sa iyong e-wallet na 1,000 pesos. Para saan yun? Di po ba? Samantalang during application po, no, nagtatype kayo, ang hinihiram nyo, ang desired amount ninyo is 10,000.
So ngayon magugulat ka, bakit merong 1,000 na pinadala? Para saan yun? Kasi nga hindi nila ini-explain. Doon ho nagkakaloko-loko yan eh. Diba? Bukod pa ho dun sa sa maling advertisement nila. O di po ba? Talagang pagpapautang paloko. Ganun lang. Talagang niloloko tayo, scam talaga. Kasi ito lang ho yan eh. Kung yan ho dinidivulge nila or sinasabi nila yung tamang interest at tamang processing fee, hindi natin sasabihin scam yan eh. 'Di ba? Kasi hindi nila sinasabi kaya nagiging scam ang dating eh. 'Di ba? Wala kang kaalam-alam do sa hinihiram mo. Malalaman mo na lang na babayaran mo siya within 7 days. O 'di ba? Maski man ako magugulat doon pangkaraniwan na na pautangan is 30 days, 45 days, 6 months, 1 year, 2, 3, 4, 5, 6, 'di ba? Years. Ganun ho ang pagpapautang. Tsaka ang amortization po is equal part. No, kasi itong mga to tandaan niyo po ito. Sasabihin niyan 90 days. Pero sa unang 7 araw, 90% ng utang mo pababayaran na. O tapos yung natitirang 2 due date, nakatig 30 pesos na lang babayaran nyo. Nakita nyo walang yaan, di ba? Oh. So talaga, nalilin lang, scam. Mga bugok yung mga yan. Diba? Importante ho kasi yun. Bakit importante na i-disclose? Batas yan eh. The Truth in Lending Act yan. Importante yan na alam ng kliyente yung kanyang responsibilidad. Paano niya paghahandaan yan? Diba? Kasi gulatan eh. Kasi alam nyo kung bakit. Tingnan nyo ha. Kasi pagka sinabi nila yung totoong utang, wala hong kukuha yan. Wala ho. No, kasi itong The Truth in Lending Act, bakit importante? Kailangan alam, 'di ba? Yung magkano yung na-approve. Pagka yan, sinabi nung nagpautang na, ang na-approve lamang po sa inyo 5,000 kasi di po ba ang in-apply nyo 10,000. Na-approve lang po 5,000. Tatanggapin niyo po ba? 'Di ba? Kasi po pwedeng hindian 'yun eh. 'Di ba? So pag hinindihan, tapos po ang transaksyon. Pagka inuuhan, yun tuloy, sige. Pero dapat sabihin mo ng malinaw na, ito po idadagdag nating interest, ito po ibabawas natin sa processing fee. Okay? Pero ito po ang ito po ang termino natin, 7 araw lamang po. 'Di ba? Mga gano'n, tapos ito po magiging amortization. Pupusta ho ako. Sigurado 100% walang kukuha niyan. Kahit di ho ako nagsusugal. Wala akong kukuha. Sino loko-loko ang papayag nung 7 araw? O di po ba? May kumuha man yan, yung talagang may kailangan. Pero, 80% of the time, walang kukuha ho niya. Sakit sa ulo yun. Biro yung i-divulge siya, sasabihin talaga na 50% ho kasi kinukuha namin processing fee. Tapos, pag magbabayad kayo, another 50% na naman. O di ba? O sino kukuha nun? Di ba? Loko-loko na lang kukuha nun. O, di kaya yung mga Ola farmer. O, di ba? Kaya pagpapautang paloko eh. 'Di ba? Kaya marami yung nababaon. Ito ho yung sana maintindihan nung iba na nagsasabi na tinuturuan mo wag magbayad. Hindi ko ho sila tinuturuan hindi magbayad. Okay? Actually, biktima ho talaga sila lahat dahil hindi ho dinidivulge or hindi ho disclose yung utang eh. Kasi kung disclose yan, hindi magkakaloko-loko yan. Tsaka saan kayo nakakita? ID lamang po. Tsaka yung contact number, pag nalaman na na connected na po sa sa e-wallet, bibigyan na kagad at padadala ng pera. Hindi man lang in-explain, di ba? Magugulat kan talaga. Paano mo ngayon malalaman kung kung paano mo babayaran yan? At isa pa po, pinantiting, walang trabaho. Estudyante papahiramin. Di po ba? Anong kakayanan magbayad ng mga yun? Di ba? Kasi ito ang ulitin ko po, ang pagpapautang po, okay, yung mga nanghihiram. Tayo po ito po, para lang diretsahan tayo. Hindi lahat na nanghihiram is nagagranta ng ng loan. Kasi privilege po yan. Okay? Ibinibigay sa atin yan kasi kumbaga handa na tayo dun sa
kakaharapin nating obligasyon. Kaya wag hong magagalit yung iba na kinuhanan nyo na ako ng information, kinuhanan nyo na ako ng dokumento eh. 'Di ba? Tapos di nyo ko approvean. Hindi po, kasama ho kasi yun eh, sa proseso eh. Tawag po doon credit investigation, verification, at evaluation. Doon ho aalamin kung may kakayanan na kayo eh. Di ba? Hindi naman po pwede magbibigay lamang kayo ng pangalan, ng address, ng cellphone number, okay na. Di ba? Kagaya ng ginagawa ng mga bugok at basadong online lending apps, hindi ho ganun. It doesn't work that way. Kailangan po talaga i-assess. No, kasi yung assessment na yun, hindi naman ho para doon sa bangko yun, para sa inyo yun eh. Para doon sa nangihiram yun. Kasi para at least alam nung bangko na handa na kayong bayaran yung hinihiram ninyo. Or handa na kayo doon sa magiging obligasyon po ninyo. Hindi lang ho nag-a-apply to sa bangko, no? It applies to sa lahat po na nagpapautang. Okay? Sana lang po naiintindihan ng mga nangihiram po na hindi ho talaga yan basta-basta. No? Kailangan ho yan, may kakayanan na kayo. No? Mentally, financially, alam nyo na dapat at handa na kayo dun sa magiging obligasyon po natin. Doon po sa nagpadala nung katanungan na yan, kung meron pa rin ho kayong obligasyon dun sa sa na-revoke or may cease and desist, no? Sundin nyo na lamang po kung ano yung nakasaad dun sa ceiling on interest rate. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.